Kumusta? Super Pinoy Movie Recap po. Welcome sa aking channel. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Huwag na nating patagalin pa mga ka-recap. Halika, panoorin natin. Nagsimula ang ating kwento kay Hutch Mansell na isang tila ordinaryong tao, mayroon siyang 2 anak sa kanyang asawang si Becca. May pangkaraniwang trabaho bilang isang manggagawa sa opisina sa kumpanya ng metal fabrication ng kanyang biyenan na si Eddie, at madalas siyang nag-iisa. Walang kasiglaan ang kanyang buhay, wala silang intimasya sa isa't isa ng kanyang asawa sa loob ng maraming taon, at ang kanyang anak na si Blake ay walang paggalang sa kanya. Tanging ang kanyang anak na babae lang, si Sammy, ang nagpapakita sa kanya ng pagmamahal. Isang gabi, isang lalaki at babae ang pumasok sa kanyang bahay at tinutukan siya ng baril, nang hihingi ng pera. Ibinigay ni Hutch sa kanila ang kanyang relo, ngunit nang sinubukan nilang umalis, hinarap ni Blake ang isa sa kanila. Hahampasin sana sila ni Hutch ng golf club, ngunit pinigilan ng sarili at hinayaan silang makatakas, na nag-iwan ng black eye kay Blake. Lalong lumayo si Blake sa kanyang ama bilang resulta ng insidente. Tinatanong siya ng lahat mula sa kapitbahay hanggang sa bayaw niya sa pinagtatrabahuan niya kung bakit hindi niya sinubukan na pigilan ng mga magnanakaw. Gamit ang isang nakatagong radyo sa kanyang opisina, nakipag-ugnayan si Hutch sa di umano'y namatay niyang kapatid sa ama na si Harry at ipinaliwanag niya na nagpigil siya habang ang mga magnanakaw ay desperado, takot, at gumagamit ng baril na walang bala. Nang maglaon sa araw na iyon, humingi ng tulong si Sammy sa kanyang ama sa paghahanap ng kanyang kitty cat bracelet na pinaniniwalaan ni Hutch na kinuha ng mga magnanakaw. Binisita niya ang kanyang matandang ama na si David nang walang sabi-sabi at kinuha ang kanyang lumang FBI badge at revolver para hanapin ang mga magnanakaw. Nahanap niya ang kanilang apartment at pinagbantaan sila, ngunit nang malaman niyang ninakawan siya ng mga ito para makakuha ng pera para pambili ng gamot sa kanilang may sakit na sanggol, napahiya at galit siyang umalis. Nang sinubukan ng isang grupo ng mga Rusong goons na nakawa ng mga pasahero sa kanyang sinasakasang bus pauwi, nagalit si Hutch at brutal nitong binugbog ang lahat ng nakasakay. Nang ang isa sa kanila ay nahihirapang huminga matapos matamaan sa leeg, iniligtas niya ang kanyang buhay sa pamamagitan ng isang pansamantalang tracheotomy gamit ang drinking straw. Pagkatapos ay ipinadala ni Harry si Hutch upang makatagpo ang isang lalaking kilala lamang bilang The Barber, na nagsabi kay Hutch na ang isa sa kanyang mga biktima ay ang nakababatang kapatid ng isang batikang Russian mob officer na nagngangalang Yulian Kuznetsov. Bagamat kinasusuklaman ni Yulian ng kanyang kapatid, napipilitan siya magheganti at nagpadala ng grupo ng mga goons upang salakayin si Hutch sa bahay. Itinago ni Hutch ang kanyang pamilya sa basement at pinatumba ang karamihan ng mga umaatake sa kanila bago siya pinasuko gamit ang isang taser at inilagay siya sa trunk ng kotse upang dalhin siya kay Yulian. Nakatukla si Hutch ng fire extinguisher sa trunk at ginamit ito para bulagin ang kanyang mga kidnapper, nabangga ang kotse na ikinamatay ng mga ito. Umuwi siya, pinatago niya si Becca at ang mga bata sa isang ligtas na lugar, at pagkatapos tinipon ang natirang tauhan ni Yulian. Ibinunyag ni Hutch sa kanila na dati siyang auditor, isang assassin na ginamit ng mga intelligence agencies upang pumatay ng mga tao na itinuturing na hindi mahawakan o napakahirap arestuhin. Masigasig niyang ginawa ang kanyang trabaho hanggang sa isang araw hinayaan niyang makalaya ang isang target na dapat niyang patayin dahil sa paglustay sa pondo ng US government. Nang bumalik si Hutch pagkalipas ng isang taon, natagpuan niya ang lalaki ay may bago ng buhay at sariling pamilya. Sa pagnanais ng buhay na katulad ng taong ito, nagpasya si Hutch na magretiro kahit labag ito sa kagustuhan ng kanyang mga superior, at mula noon ay ginawa niya ang lahat ng paraan para mabura lahat ng alaala ng kanyang dating buhay. Natagpuan ni Hutch ang kitty cat bracelet ni Sammy sa lapag. Pagkatapos ay sinunog niya ang kanyang bahay upang masira ang lahat ng ebidensya. Inalok ni Hutch ng isang tumpok ng gold bar si Eddie kapalit ng kanyang negosyo. Sinunog ni Hutch ang mga arts collection ni Yulian at ang mga pera sa object na kanyang pinoprotektahan na piyagmamay-ari ng mga Russian mob. Sinabi sa kanya na mayroon siyang 2 opsyon na maaari niyang pagpipilian, ang habulin at gantihan siya, o kunin ang mga natitira sa kanya at tumakas. Galit na tinawag ni Yulian ang lahat ng nasa kanyang payroll at hinabol si Hutch sa pabrika, kung saan dumating sina David at Harry upang tulungan siya sa pakikipaglaban sa mga gangster gamit ang iba't ibang armas at nakamamatay at mga bitag na itinakda ni Hutch. Napatay nila ang lahat ng mga goons maliban kay Yulian, na bumaril kay Harry na nasugatan. Sinalakay siya ni Hutch ng isang claymore mine na nakakabit sa isang bulletproof shield at pinasabog ito, na ikinamatay ni Yulian.
Hinayaan niyang makatakas ang kanyang ama at kapatid at nahuli siya ng pulisya, ngunit mabilis na nakalaya ng walang samampan ng kaso. Makalipas ang 3 buwan, habang bumibili ng bagong bahay kasama si Becca, si Hutch ay nakatanggap ng tawag na nagpapahiwatig na kailangan pa rin ang kanyang serbisyo. Nagmamaneho kina Harry at David sa isang hindi tukoy na lokasyon ng isang RV na puno ng mga baril. At dito nagtapos ang ating magandang kwento. Salamat!